ayan, ang galing pa sa Antipolo. Antipolo pa, oh. Hoy! Ayan, eh. Bago nga lang to, sumemplang, eh, no? Ayan, no? Yung mga gas-gas. Ito po ay pairings ng Yamaha Mio Aerox 155. Bago lang po ito, no? At sumemplang. So, ayan po yung mga gas-gas. Malalalim. So, ang may-ari po nito ay nagmula pa sa Antipolo City. Talagang dinayo pa ang inyong lingkod dito sa lugar ko sa San Pedro City, Laguna. So, ayan, napapanood niya raw sa aking YouTube channel yung aking mga nirepair at nirepaint. So, ito rin, no? Ayan, lalalim ng tama. Kabilaan nga po, eh. Halos lahat ng pairings ay may tama. So, ito, oh. Ayan, no? Malalalim. Kailangang masilyahan. Hindi na kaya ito ng liha. So, ayan. Ito, ililinisin ko muna mabuti. Sasabunin ng dishwashing liquid para mawala po yung mga langis-langis at madumi. Kasi ang kinatitibay po ng primer ay kailangang maliha ng mabuti at malinis. So, ayan. At akin muna itong lilinisin. Akin po muna itong tatanggalan ng mga sticker. Dahil bago pa nga po itong motor ay hindi pa gano'n nabibilad sa araw. So, madali pa pong tanggalin itong sticker. Kahit hindi na po natin ito gamitan ng heat gun or hair blower. So, after po matanggal ang sticker, sinabong mabuti, nilinis, niliha, then ayan, hindi po kayang sagarin ng lihang 120 grit po yan, no? Masyado nang ninipis ang plastic. So, ayan, halos lahat po ng parts ay merong malalalim na gasgas. 2 beses po yata itong sumemplang na. So, both sides po ay may mga malalalim po na gasgas. Yan, may pamamaraan po para mawala po gasgas. Una, pagkaliha po ng 120 grit. Then, bubugahan po ng Gilder Epoxy Primer Gray. Then, patutuyuin po. Then, mamasilyahan na po ito ng masilyang body filler. Hanggang sa mapantay po ito. So, ang gagawin, pagka masilya, patutuyuin mabuti. Then, lilihain po ito ng lihang 120 grit wet sanding po, no? Then, pag nasiguro na po natin, pantay na at malinis na, bubugahan po natin ulit ito ng Gilder Epoxy Primer Gray. So, ito na po yung final coat ng Gilder Epoxy Primer Gray. Ayan. Pagkabuga ko po ng primer, minasilyan ko po yung malalalim na gasgas. Hindi ko na lang po naipakita sa video ito. So, pagka masilya ko po, niliha ko po ng 120 grit na liha, wet sanding po. Ang ginamit ko pong masilya dito ay body filler. Yung hinahaluan po ng hardener. So, ayan. Hindi po ako gumagamit dito ng mga pati lamang kasi ang mga pati po ay lumulubog pag nagtatagal. So, bumabakat din yung mga tama. So, ayan. Makinis na po siya.
So, ito po ay lilihain ko muna ng lihang 400 grit para mawala po yung gaspang. Ang ikukulay ko po dito ay urethane battleship gray. So, ito naman ay kukulay ko naman po dito ay urethane metallic matte black. So, ayan, parang naggagan metal ng konti. So, ayan po yung malala, oh. Ngayon, wala na siya. So, ayan, lilihain ko muna siya ng lihang 400 grit. Then, bubugaan ko na po siya ng base coat. Ito po ay pang third coat na, no? Bali, final coat. Bago nating i-final coat ang base coat, pasadaan lang po muna natin ito ng lihang 800 grit to 1000 grit. Para yung final coat natin, ang base coat, ay makinis po. Then, saka po natin ito bubugahan ng urethane top coat clear. Sa pagre-recoat po, no? Mag-plus off lang tayo at least 15 minutes bago tayong mag-recoat. Unless na lang po, kung meron tayong lilihain, kailangan ay makatuyo ng gusto yung base coat bago natin ito lihain. Pero kung makinis naman po ang pagkakabuga, tuloy-tuloy na po ang ating pagre-recoat. Basta mag-plus off lang tayo at least 15 minutes o mag-interval bago mag-recoat. Kapag okay na po ang ating base coat o yung kulay, bubugahan na po natin ito ng urethane top coat clear. Dito po ay gagamit po ako ng Epic 400S Titanium 2K Clear. So, doon sa ginamit ko nga palang base coat o kulay, yan po ay pinatimpla ko lang sa paint center. So, iba't ibang brand po ang ginamit na pintura, pero puro urethane po siya. Pare-pares pong urethane. So, wala pong problema yon. So, pag tayo po ay nag-top coat clear, ang unang buga po ay wag po natin kagad kakapalan o aapurahin. Kasi may tendency po na yan ay magkaroon ng pinholes o yung butas-butas na tinatawag. No? Kaya lang po muna natin kumapit yung ating first coat. Ito na po yung finished product ng Ansal Matte Black na nilagyan po ng Ansal Fine Metallic Silver. Ayan, kaya nagme-metallic po siya, no? Ito po ay gas resistant. Hindi po siya kayang malusaw ng gasolina. Kaya lang, ito po ay hindi ko na po nalagyan ng urethane top coat clear kasi mahirap po talagang makabili. Ang katwiran po kasi ng mga paint center ay natutuyo lang sa kanila dahil nga bihira po ang gumagamit ng matte top coat clear. Pero po ito ay 5 coats po ang ginawa ko, kaya matibay rin po ito. Ayan, talaga sa pagpipinta po, kailangan lang po natin ng tiyaga at di po tayo mainipin. Tulad po nito, po yung maraming tama, pero parang wala na pong nangyari yan. Actually, lahat po yan ay may mga gas-gas na malalalim.
So, ayan, napagtiyagaan lang po. Parang bago na po. So, yung ipapakita ko naman sa inyo na kulay ay yung Battleship Gray. So, yun ay urethane po, no? Minix lang po sa paint center yon. So, iba't ibang brand po ang ginamit, pero panay urethane po. Wala po kasing straight color ako mabila ng Battleship Gray sa aming lugar. So, ito na po, ipakikita ko po sa inyo. Ito naman po yung finished product po ng gray. Ayan. Urethane po yan, no? So, ang top coat po niyan ay 5 coats po. Kaya ganyan po siyang kakintab. So, ang proseso naman po sa pagpipinta ay halos pare-pares lang, no? Nasa pagtsatsaga lang po at diskarte ng pagbubuga. Sa interval naman po, no? Bago mag-recoat, hindi rin naman po nagkakapare-parehas. Pero at least magbigay lang po kayo ng 15 minutes, no? Plus of or interval bago mag-recoat. Pero kung siyempre, kung may lilihain po tayo, kailangan ay makatuyo ng gusto. So, sa top coat nga lang, no, kapag urethane type ang ating ginamit, medyo maselang po. Meron pong pagkakataon na nagkakaroon po ng reaction o kumukulo o kumukulubot yung ating urethane top coat na ginamit, lalo na po yung mga de-thinner. Kaya ang ginagamit ko pong urethane top coat ay yung pong no thinner na. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.